Another one. What? Kumusta mga kabilyard? Hindi mga gaano kapopular ang larong ito sa Pilipinas, pero ang larong 3 cushion sa bilyard ay ang isa sa mga pinakamahirap na larong karong sa larangan ng Q Sport. Sikat ito sa Europa, Latin, Amerika at iba pang parte ng Asya. Nilalaro ito sa isang pocket list table na kung saan 3 bola ang nasa lamesa. Ang dalawa dito ay cue balls, isang cue ball sa iyo at isa sa katunggali mo. Layunin dito na tapatamaan ang object ball at pabandahin ang ikatlo o mahigit pa na bola mano at dapat patamaan ang isa pang bola. Ang cue ball dito ni Efren ay ng white ball. Sundan ninyo ang tira na at patatamaan niya ang yellow object ball dito. Ang una at ang cue ball ay bumanda sa isang rail at pangalawa at pangatlo na tamaan niya ang red ball. Ito ay 1 point para kay Efren. Pwede naman reverse ang tira basta patamaan ang dalawang bola at bumanda ito sa ikatlong bola mano sa kapatamaan niya ang red ball. Ito ay 1 point uli para kay Efren at dito naman bumanda ng 5 bisis ang cue ball ni Efren sa napatamaan ang red ball. Okay lang yun basta bumanda ng minimum up 3 cushion ang cue ball mo. Naglaro si Efren Reyes ng karong noong 1980s dahil wala nang may lakas na loob na hamunin siya sa bilyard. Kaya nagpokus na lang si Efren Reyes sa karong na mahigit 5 taon, kaya naging bihasa ito sa larong 1 cushion karong at 3 cushion karong. Kaya panoorin natin ang mga highlights ni Efren sa SEA Games 2023 sa 3 cushion karong men's single division. 68 years old na dito si Efren Reyes. Dito naman ang kayang katunggali ay isang naturalized Cambodian na si Woo Dong Hoon. Ito ang unang puntos ni Efren Reyes. At yun naman ang pangalawa. Rest to 40 point ang laro nila dito. Apat na reel sana, kaya lang sayang lang talaga hindi natamaan ang puting bola. Ang cue ball dito ni Efren ay ang yellow balls. At white ball naman ang kay Woo Dong Hoon. What? Ang 3 cushion ay nagsimula noon mga 1870s. Hindi lubos alam ang pinagbulan ng laro. Yun, another point for Reyes.
Noong 1976, iniwasan na ng ibang manlalaro na makipaglaro kay Reyes. Kaya nagsimula siya maglaro ng ibang laro tulad ng three cushion, billiard at backline. Nag-isayo si Efren ng karong upang makahanap ng mga taong makakalaban niya para sa pera. I play good too. May 12 na bronze medal na pala si Efren sa SEA Games. Mayroon din siyang 7 golden medal at 2 silver na naiuwi bilang karangalan sa bansang Pilipinas. Wow! Napakagaling talaga ni Efren. Yun na ang pang-7 puntos ni Efren. Lamang siya dito 7-4. Number 1. Ayun, sayang. Muntik na sana. Ito ang maganda mga kabilyard. Tingnan ninyo ang tira ni Efren. Nakikita sa slow mo replay na reverse si Efren dito at 3 banda kaya 1 point yun para sa kanya. Maraming matataas na opisyal ng Cambodia ang nakatutok sa larong ito. Napakasikat ng larong karong dito sa Cambodia at pati na rin sa Korea. Sa puntong ito lamang pa rin si Efren 11-8. Upang gumaling sa larong ito, kailangan ng talino at experience, lalong-lalo na sa pag-iensayo dahil napakakomplikado ang larong ito. Oh no. At sa puntong ito, lamang na ang katunggali ni Efren, 18-12. Bumalik ang confidence at galing ng katunggali ni Efren at naunahan na siya dito. What? Thank you. Pure na three cushion player talaga ang katunggali ni Efren dito. Kaya natural itong magaling sa larong karong. At malawak na rin ang experience nito. Number 1. Pero hindi pa rin sumusuko ang ating pambato hanggang hindi pa tapos ang laro. What? Kahit na may edad na si Efren, pinili pa rin niyang sumali dito para mayroong representative ang bansang Pilipinas sa larong ito.
sa kadahilanan wala tayong player na pwedeng mag-present sa Pilipinas. Dahil sa larong bilyard, mahilig ang mga Pinoy kaya walang nagka-interes sa karong. Grabe talaga ang pinakitang performance na katunggalin ni Efren at tinambakan pa si Efren 39 to 15 points. Hindi talaga basta-basta ang naturalized player ng Cambodian ito. I will look for you. I will find you. Yo. At yun na nga, natalo na si Efren Reyes sa match na ito, 15 to 40, kontra sa naturalized Cambodian na si Wudong Hun. Nabigo si Efren na makakuha ng medalya sa division ito. Pero okay lang yan, wala naman dapat patunayan pa si Efren Reyes dahil sa napakarami nitong binigay na karangalan sa Pilipinas. Kaya isang karangalan natin ito na mapanood ang legend ng bilyard na naglalaro pa sa hanggang sa ngayon. Kaya saludo kami sa iyo, Efren Bata Reyes. Maraming salamat sa lahat ng mga naibigay mo sa ating bansa. Mabuhay ka! Kaya mga kabilyard, anong masasabi nyo sa larong ito? Talagang malas nga lang si Efren kaya siya natalo o talagang magaling ang kanyang katunggali? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye!